pa rin po ang programang Talakayan, Komentaryo at Opinyon no TKO. Dahil ho sa may binibigyan daan lang tayo ng mga programa. Sa ngayon kaya ho ako muna pansamantalang patuloy ninyong mapapakinggan sa pagkakataon na ito. Ipagpatuloy din ho natin ang issue na may kinalaman pa rin sa petrolyo ha. Para ho sa hindi pa ho nakakaalam ng mga kababayan natin dahil nga ho sa baka ngayon lang kabubukas ninyong mga radyo, katututok sa aming mga social media account. Nako, asahan nyo na ho ha, asahan nyo na. Sa Martes, talagang hindi lang ho ito big time. Hindi lang basta super, sabi nga super duper hyper na big time na mangyayari ho sa Martes dahil nga ho sino bang mag-aakala na aabot tayo sa ganito 19 na piso kada litro ang taas presyo sa diesel habang 9 na piso sa kada litro naman sa gasolina habang 31 piso sa kada litro naman sa kerosene. Naka, sabi ko nga kanina, tinatanong ko kung marami-rami pa ba mga kababayan natin yung gumagamit ho ng kerosene. Marami pa rin. Dahil nga ho sa, kung hindi nyo ho, yung mga hindi pa nakakaalam kung ano yung kusinilya, ito ho yung kalan na pinapatakbo ng kerosene. Ibig sabihin, kakargahan mo lang ho ng kerosene yan at pagkatapos ay bobombahin mo. Yung iba, bobombahin o kaya sisindihan ng posporo, yung pinakakalan at saka doon ka na ho magluluto. Kami ho nung bata kami, meron kaming kusinilya. Yan ho yung pinakalutuan namin noon dahil sa hindi namin afford noon ng LPG. Kaya sa mga nakalipas na panahon na lang, nagkaroon ho kami ng tangke ng LPG. Pero sa matagal-tagal na panahon, kusinilya at uling ang aming ginagamit sa pagluluto. Meron pa nga dati kami yung kusot, yung talagang aayusin mo sa kalan para nakapaikot, pagkatapos sisindihan mo dun sa gitna para yun yung mag-aapoy. Meron din nun yung ipa yung pinagbalatan ng palay. Yan ho yung ginagamit namin noon. Alam nyo ho, sa mga probinsya, ganyan ho yung ginagamit na lutuan na yun. Hindi ko lang alam kung meron pa ngayon yan na mga ginagamit ngayon dyan sa mga probinsya. Pero bago ho tayo tuloy-tuloy na talakayin yung iba pang issue na may kinalaman sa pang-araw-araw ho nating pamumuhay, puntahan muna natin ang report nitong si Luisito. DSWD tiniyak ang tulong para sa daang-daang pamilya na nasunugan dyan ho sa Nia Road, Quezon City. Nako, talagang kawawa po yung mga kababayan natin dyan. Marami hong talagang walang naisalba. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, talaga hong natupok yung kung ano lang yung suot-suot nila, yun lang ho yung kanilang naisalba mula doon sa malaking sunog na nangyari ho dyan sa Nia Road. LA. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tulong para sa daang-daang pamilyang nasunugan dito sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Doblao, nakatakda silang magbigay ng relief assistance sa mga pamilyang nasa evacuation site, kabilang na yung mga ready-to-eat food at mga sleeping kit. Nihanda na rin ng DSWD Field Office NCR ang mga karagdagang family food packs at iba pang mga non-food items sa oras na makuha ang kabuang bilang ng mga apektadong pamilya mula sa lokal na pamahalaan ng Quezon City. Samantala, nauna na nagpadala kanina madaling araw na matauhan ng DSWD Disaster Response Management Division dito nga sa pinangyari ng sunog upang magsagawa ng rapid damage assessment and need analysis upang matukoy ang lawak ng pinsala at malaman ang mga pangangailangan ng mga pamilyang nawalan ng tahanan. Samantala, sa pinakahuling impormasyon naman, wala naman sa Quezon City Government. As of 12 p.m. ngayong araw, ay pumalo na sa halos 976 na pamilya ngayon. Ito ang mga naapektuhan nitong sunog na pansamantala nga ngayong nanunuluyan sa 8 evacuation center dito sa Quezon City. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio DZWV. Dapat, ito. Talakayan, komentaryo at opinyon kasama si Alan Gatus.
Kanina nga ho, nakaranas tayo ng may kalakas sa mga pag-ulan. Alamin lang ho natin ang pinakahuling impormasyon sa lagay po ng panahon. Nasa linya ho natin ngayon si Binibining Glyza Esculiar, ang weather specialist po ng Pag-asa. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Alan. At para sa lagay ng ating panahon, amihan po ang umiiral dito sa Hilagang Luzon. Kaya asahan po sa Cagayan Valley, Ilocos Norte, Apayao at Kalinga ang maulap na kalangitan na may mga pag-ulan. Dulot po yan ng amihan. Posible pa rin po ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas na mga pag-ulan sa nabanggit ko mga lugar. Samantala sa Aurora at Quezon, maulap din po ang kalangitan, kalat-kalat ang mga ulan at mayroong mga pulupulong pagkidlat, pagkulog, dulot naman po ng umiiral na easterlies. Posible rin po ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malalakas ding mga pag-ulan sa Aurora at Quezon. Sa nalalamig bahagi ng Cordillera Administrative Region, ay maulap din po ang kalangitan na may mahina namang mga pag-ulan dahil pa rin po sa amihan at amihan din po ang dahilan kung bakit sa Tarlac, Nueva Ecija at nalalabing bahagi ng Ilocos Region ay bahagyang maulap po ang kalangitan at posible ang mga biglaang ambon. Dito sa Metro Manila, kagaya po ng nangyari kanina at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap po ang kalangitan at posible po ang mga biglaang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalo na po sa hapon o gabi dahil naman po sa easterlies. May minomonitor po tayong sama ng panahon, ngunit ito po ay nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility. At huli po itong napuntaan natin, 1,650 kilometers east ng northeastern Mindanao. Napakalayo pa po nito at hindi naman po ito inaasang magdudulot o makakaapekto sa ating bansa. However, by Monday or Tuesday, asahan naman po ang mga pag-ulan, either dulot po ng trough or extended trough po ng low pressure area o ng shear line. Yan po ang latest mula dito Pero panguli na lang po, Ma'am Glyza, no? Yes po. Wala pa ho bang anunsyo kung kailan ho papasok talaga o mawawala na itong matatapos itong amihan na sabi nyo nga yan ho yung patuloy pa rin na naranasan ho natin dito sa Pilipinas ngayon? Opo. Meron na po kaming initial assessment. Likely po by second half po ng March ay maaari pong magdeklara po ng pagtatapos ng amihan. May inaantay pa po mga 2 bugso pa ng amihan and then eventually po ay inaasahan na po na tuloy-tuloy na po ang paghina po nito. At simula nung pagpasok po ng Marso, may mga naitatala na ho tayo, no, ng mga heat index na ibig sabihin mga tumataas po na damang init, Ma'am Glyza. Yes po, kahapon ay may naitala po tayong pinakamataas na heat index dito po sa may Kasiguran, Aurora. Umabot po ng 42 degrees Celsius ang damang init po sa sa Kasiguran, Aurora. Okay. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Si Binibining Glyza Esculiar, ang weather specialist po ng Pag-asa. Bantay Panahon! Talakaya, komentaryo at opinyon kasama si Alan Gatus. Nako, eto, may mga nagtitext pa rin ho tayo dahil nga sa kanina binabanggit natin na pwede namang pwedeng magpadala ng mga mensahe yung ating mga kapuso dyan sa mga malalayong mga probinsya, sa mga nangyayari sa kapaligiran ninyo. Ano ang mga nakikita ninyo? Ito, huling apat na number, 5226. Hindi lang 19 pesos ang itinaas sa Nueva Ecija hanggang Cagayan. Nung Martes ng umaga, nagtaas na sila. 48 pesos per liter ang diesel to 55 liters itinaas. Ulit ng gabi, Martes same day, 61 pesos per liter. Tapos Wednesday, tumaas ulit ito. Wow! 69.95. Tapos kanina, 77 pesos per liter. Grabe! Grabe ho talaga. Ibig sabihin, dyan ho sa lugar nitong si 5226, meron ng 77 pesos per liter yung diesel. Naka, talagang mukhang sasakito ang ulo ng gobyerno dito sa nangyayari na to dahil nga sa mga pagtaas na pwedeng mangyari, siguro sandali, pero dapat may check din natin to, no, yung binabanggit na to na presyuhan, no. Parang wala pa namang ganyan. Kaya nga ho talagang dapat bantayan ho, dapat makipagtulungan ho tayo sa mga nasa gobyerno para nang sa ganun maipaabot ko yung mga meron ba talaga, no, na mga ganyang mga lugar na talagang nagsisimula na magsamantala, nagsisimula na ho na magtaas.
Sinasabi nga nitong si Elizabeth Cruz, isa po ako sa user ng LPG. Sana nga po wag tumaas ang presyo. Mahirap na po mag-budget sa laki ng gastos. Ay, totoo po yan. Pero ang isa lang ho sa magandang impormasyon na nakuha ho natin kanina, na sa hanay po ng mga nasa LPG o liquefied petroleum gas, wala ho silang nakikita na mga hindi pangkaraniwan na mga paggalaw dahil nga ho sa ngayon ay normal pa naman ang supply. Wala ho nagiging problema sa supply at sa presyuhan po ng LPG. Kaya ho yun yung isa sa pwede nating makuhang magandang presyo, magandang impormasyon na mula sa hanay po ng mga nasa LPG. Kaya nga ho siguro kung meron mang mga paggalaw, gaya ho nung inahalimbawa kanina na ang ibabiyahe yung mga cylinder sa mga malalayong mga probinsya, natural. Ang gamit ho ng mga truck sa kanilang pagbiyahe ay diesel, crudo, talagang yung cost of logistics, yung cost of transportation ay talagang ipapatong po yan nung ating mga nasa logistics para nang sa ganoon mabawi naman nila yung kanilang gastusin para sa transportasyon. Pero hindi dapat yan na kung ipapatong man nila, hindi naman siguro dapat sagad-sagaran gaya ng nakikita ho natin dito sa petrolyo, gaya ho sa diesel, sa gasolina at gaya na rin sa kerosene. Dahil nga ho talagang, yan, Martes pa lang yan. Paano yung sa susunod na Martes ulit? At kung itong mga nakikita at nababalitaan ho natin na itong mga pinapadala hong impormasyon sa atin na hindi lang Martes kinabukasan, pagkatapos sumunod na araw, pagkatapos kanina, ibang klase ho yun. Sabi nga ng Department of Energy, merong pag-uusap na uutay-utayin. Baka teka lang. Inuutay-utay nga pero bago pa Martes nagpapatupad na. Di ho ba dapat sa Martes pa lamang yan dahil kadalasan na kapag nagtataas talaga, sabi nga natin kadalasan Martes ang anunsyo ng Department of Energy para ho sa mga pagtataas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ito ho dun sa mga kababayan natin na nagbabalak para nag-iisip na sabi nga natin kanina bumili ng galon-galon na mga petrolyo. Binabanggit po ng Department of Energy at maging na rin ng Bureau of Fire Protection na yung kaugnayan po nito ng pag-iimbak ng mga petrolyo. Ayon ho dito kay Fire Chief Inspector Alan Floresca, pinuno ng Fire Safety Enforcement Division ng BFP-NCR, delikado yung pag-iimbak po ng petrolyo sa bahay. Dahil maaari itong magdulot ng sunog, lalo partikular po itong gasolina. Yung gasolina ho kasi talagang highly flammable. Kapag may mga nakita na ho ba kayo na kapag merong nagsisiga at gasolina yung inilagay doon sa mga kahoy o kaya doon sa gustong paapuyin, ano pa lang talagang dadapo pa lang yung sinisindihan parang gumagapang na. Ganun ho kadelikado. Ibig sabihin talagang pwede hong magdulot yan ng panganib sa kung iimbak nyo ho yan sa inyong mga bahay. Diesel siguro, yung diesel medyo slow burner yan. Yung diesel hindi ho basta kaagad-agad nag-aapoy yan. Kerosene, yan talagang mag-aapoy yan dahil sa yan ho yung ginagamit namin doon kapag gusto namin magsiga para mabilis yung pag-aapoy ng mga dahon o yun ng mga kahoy. Yan siguro pwedeng, kaya lang ang pagkakaalam ho natin meron talagang mga lagayan, talagang lalagyan na para ho sa pag-iimbak niya. Pero ang binabanggit ho nitong si Energy Secretary Sharon Carin hinggil sa anumang pagtatangka ng hoarding at profiteering sa bentahan ng produktong petrolyo matapos makatanggap ng ulat ng posibleng pag-iimbak at pagmamanipula sa presyo ng langis. Binigyan din ng kagawaran sa ilalim ng Republic Act 7581 o ang Price Act. Illegal ang hoarding at profiteering ng mga produktong petrolyo gaya ng kerosene at liquefied petroleum gas o LPG.
Nako, yan ho yung dapat bantayan. Yun yung mga kailangan ninyong tutukan, mga taga DOE, yung mga ngayon pa lang may mga nagtataas na. Puntahan ho natin itong si Christian Banyo. Mga gasolinahan, walang dapat taas presyo sa produktong petrolyo hanggang Martes. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin. Nako, Christian, marami na mga nagtitext sa atin, ng mga kababayan natin, na may mga gasolinahan na, partikular, mga sa probinsya, ilang beses nang nagtaas, Christian. Tama ka dyan, Alan. Walang gasolinahan ang dapat magtaas ang presyo ng produktong petrolyo hanggang sa araw ng Martes. Ito ang nilinaw ni Energy Secretary Sharon Garin sa gitna ng ilang ulat na may ilan nang gasolinahan na nagtataas ng presyo bunsod na nagpapatuloy na digmaan sa Middle East. Ani Garin, 14,000 ang gasolinahan sa bansa at bagamat naka-high alert na ang Philippine National Police, kailangan anya ng tulong ng publiko para isumbong ang mga magsasamantala at magmamanipula sa presyo ng produktong petrolyo. Una nang sinabi ng DOE na bawal ang profiteering at hoarding. Batay sa estimate nga nitong nagdaang 5 araw na trading, posibleng umabot ng higit 20 pesos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, higit 11 pesos sa kada litro ng gasolina at higit 33 pesos naman sa kerosene. Pero hindi pa umano ito pinal at posible ring staggered o unti-unti ang pagpapatupad ng taas presyo. Ako, si Christian Manyo ng GMA Super Radio, DCWB, dapat totoo. Oras, 5:54 ng hapon, labanan ng fake news, dapat totoo. Talakayan, komentaryo at opinyon.
at opinyon. Kasama si Alan Gatus. O isipin nyo na lamang ito, mga nagtitext sa atin, huling apat na number 8792. Doon daw sa Uyo, ang diesel nasa 78 pesos per liter na simula pa kahapon. Baka mukhang tinutuon naman itong mga oil companies na uutay-utayin. Uutay-utayin na nila yung pagtaas kahit wala pa sa Martes. Nako, dapat itong mga taga-DOE, magbantay naman po kayo. Baka pwede nyo na sigurong sitahin itong mga gasolinahan na bigla ng, yung mga kumpanya ng langis na bigla nang nagtaas nang wala pang Martes. Martes po ang pagtataas. Dyan lang ho yan, sa Uyo, Quezon City lang ho yan, no? Bakit to ganon? Nakakalungkot naman yan. Sa Laguna, Laguna, may nagte-text na ho sa atin. Sa Laguna, huling apat na number 9219, nagtaas na po. 61 hanggang 71 pesos ang diesel. Kung yan, pagkatapos papatungan mo ng 19 na piso sa Martes, magkano na? Baka magaling ba ako sa nasa 90 na yan kung ipapatong natin yung 19 pesos ha. Sabi ng DOE dapat walang dapat taas presyo sa produktong petrolyo hanggang Martes. Pero yan ho, ang dami ng mga nagtataasan. Dapat to din siguro magbantay, umikot na, tutukan na ng gusto dahil hindi na humakatwiran itong mga pagsasamantala na nangyayari ngayon sa atin hong kapaligiran dahil sa biglaan itong mga pagtaas na to na dapat sa Martes pa. Maraming salamat po sa pagsama niyo ho sa kalahating oras pa na dagdag oras dahil ho meron lang counting adjustment na ginawa ho ngayon. Baka ho next week balik na ho tayo sa dating oras Balik na ho tayo sa dating 30 minutes para na sa ganoon ho ay patuloy tayong magkatalakayan sa mga issue na napapanahon lalo na ho dito sa produktong petrolyo talagang nakaka-high blood na ho presyo. Maraming salamat po. Talakayan, komentaryo at opinyon. Kasama si Alan Gatus.